Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sa gabing ito, ang ating scripture text ay mababasa sa Psalm 67, reading verses 1 to 7. God be merciful unto us, and bless us, and cause his face to shine upon us. Selah. That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. O let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah. Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Then shall the earth yield her increase, and God, even our own God, shall bless us. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear him. Let us pray. Praise ye the Lord. Maraming salamat po na mayroon kaming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Panginoon na mawain at mapagmahal, na siya'y patuloy nag-iingat, nagagabay at nagbibigay sa aming ng lahat ng aming pangangailangan. Tunay nga po na kayo ang Diyos na buhay, Diyos na tapat at totoo. Patuloy mo po kaming pangunahan sa lahat ng aming gagawin, at maging ang aming tagapagsalita ay gamitin mo po na maging daluyan na iyong banal na salita. Tulungan mo po kami kung ano po ang minsay na gusto mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Pagpapalain mo po ang bawat isa, sapagkat ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.
Nang una akong maimbitahan na mag-join sa discipleship class, ako ay natuwa dahil naniniwala ako sa kasabihang life is a continuous process of learning. I praise and thank God sa lahat ng opportunity na pinagkakaloob niya sa akin para matuto ng iba pang mga aralin sa mga panahon ngayon. The supervening reason why I accepted to lead a discipleship group is because I would like to seize the moment or samantalahin ang pagkakataon or sandali na makapaglingkod sa Panginoon and have the privilege to take part in the discipleship program of our church. The initial thought when I was asked to join the discipleship journey, in my mind, this will be an exciting and challenging journey of my spiritual life. At alam ko na marami akong matutunan sa discipleship na ito at mag-grow ako spiritually. Siyempre po, unang sumagi sa aking isip ay ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. At matutunan rin kung paano ang mga dapat gawin o pamamaraan upang ihanda ang sarili at maging daan din po para ako naman ang mag-lead. Balang araw, sa gusto rin magbago, matuto at makapag-aral ng kanyang salita. When I was invited to join the discipleship journey, I'm very excited and very much willing to learn. I treated this as an opportunity to grow spiritually. And of course, I know that we are blessed to be given such time to know more about God's Word. And these are guiding principles for us to know more about our Savior and our Lord. Nung time na ako po ay nasabihan na magkakaroon po ng discipleship, ako po ay excited at makapag-aral naman po ng salita ng Panginoon. At hindi lang po basta makapag-aral, kundi magkakaroon po ng extensive study about the Bible sa salita ng Panginoon po na malalim at hihimay-himay po ang kanyang salita. Salamat sa Panginoon dahil ang ginagamit niya po yung discipleship nito ang tayo po ay lumago sa ating spiritual life. Especially, ako po ay malayo at bawal po dito ang paghahayag ng salita ng Panginoon. At first, I was hesitant to join, not because I don't want to learn the Word of God, but hesitant in the sense that I don't know much about the Bible. But I joined the FBCP discipleship for me to grow more as a Christian. Sa opportunity na mas mag-grow ako sa spiritual life ko and hindi lang mag-grow spiritually, mas maintindihan ko pa yung salita ng Panginoon. And yung word na discipleship, mas maintindihan ko. And hindi lang mas maintindihan ko, may isang buhay ko as a Christian. Sisitan ako sa una at hindi muna ako nag-commit dahil inisip ko yung paglalaan ng oras para rito. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng conviction sa puso na
kailangan ang discipleship journey na ito para sa paglago ng ating spiritual na buhay. Kailangan talaga na sa ating pagsunod sa Panginoon bilang alagad niya ay meron tayong commitment at pagnanais na sundin ang kalooban niya sa ating buhay. Ang unang naisip ko po yung time na mag-attend po ako ng discipleship journey ay yung pong mag-grow ang spiritual life ko at madagdagan po ang kaalaman ko sa salita ng Panginoon. Ang initial thought ko po sa pagsali ko sa discipleship journey is para po mas matuto po ako ng salita ng Diyos at saka magabayan ko po yung sarili ko sa pang-araw-araw na pamumuhay ko kahit na wala pong meeting ang bawat isa. Wala naman akong struggle dahil ang mga struggle na yan ay mawawala pagka pinag-aralan mo yung mga inililistan yung memory verses. Pag nagbasa ka ng verses na pinag-aralan at i-meditate mo yun, malaking kaluwagan sa dibdib ang mga matututunan mo. And then yung struggles naman is sometimes pagka may mga ginagawa sa bahay, parang nawawala sa isip. So, yung ginagawa ko na lang is you have to set mo yung mind mo na sa araw na to, may discipleship, may oras, kanyan. Ang struggle po sa akin ay ang mga taong nakapaligid sa akin dahil gumagawa talaga ng paraan. Ang kalaban natin, si Satan ba? Ang paraan para di tayo maka-attend sa discipleship, ginagawa niyang instrumento ng ibang tao para i-delay ka o wag ka talagang maka-attend para di mo na magpagpatuloy ang pag-aaral mo, pagbabago ng iyong buhay. Ang struggle ko naman po is oras dahil may trabaho po ako at hindi ko rin po alam kung kailan po ako magpapang-araw, kailan ako magpapang-gabi. Kaya yun po ang struggle ko, ang oras, kung kailan ko sila mamimit. Kaya siguro ang gagawin ko na lang, kakausapin ko sila. Kasi ang dami pong struggle o mga hindrances din. Unang-una, internet connection dahil nasa pamagitan ng Zoom, gaganapin ang discipleship, ay wala po akong internet connection sa aking bahay. Second, my struggles in attending the discipleship journey are physical struggles and mental struggles. Physical struggles because of my health conditions. I am so worried na baka hindi ko matapos ang lessons. Mamimiss ko ang mga lessons kapag hindi ako makaka-attend. And mental struggles, kailangan kong pag-aralan ng mabuti ang mga lessons, bigyan ng oras, i-focus sa pag-unawa sa mga lessons. At kailangan kong mag-memorize ng mga verses at bigyan ng oras ang lahat sa mga lessons sa discipleship journey. Ang naging struggle ko po, yung time na pag-attend ko na yun, ay yung na-depress po ako sa karamdaman ko. Pero sa tulong at sa awa po ng Panginoon, na ipagpatuloy ko po ang pag-attend ko ng discipleship. Ang natutunan ko sa aming discipleship ay ang pagiging consistent na mag-attend para maging faithful sa mga salita ng Diyos, maging obedient sa mga pinag-uutos para mabigyan natin ng kaluwalhatian at papuri ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay. Nagpapasalamat ako sa discipleship class. What is the most important lesson you have learned? Para sa akin, ay yung session 7. Ang pasimulang hakbangin ng pagiging totoo at matapad na alagad
ng Panginoong Heso Kristo. Observation number 1. Ang pagiging ampon na anak ng Diyos ay nangyayari ng sandali lamang. Ngunit ang pagiging alagad ay nagaganap sa buong panahon ng kanyang buhay. Number 2. Natutunan ko rin na tayo ay mga ligtas na ay may 3 mahalagang kaugnayan sa ating Diyos. Una, anak tayo ng Diyos. Pangalawa, alagad na sumusunod. At pangatlo, matapat na katiwala. Marami akong mga lessons na natutunan, especially yung life ko bilang isang Christian, isang anak ng Panginoon, na yung mga responsibility ko sa Panginoon, yung life ko na ibigay ko sa Panginoon, and then yung importance ng local church, na dapat ay sa local church magagampanan ko rin yung aking responsibility sa Panginoon through edification, sa evangelism, and then sa service na rin. So, yung importance ng life ng isang Christian, kailangan talaga na ibigay sa Panginoon. And then, kung ano yung life na nakapagbibigay ng glory sa Panginoon. Ang pinaka-importanting lesson po na natutunan ko po sa discipleship ay yung pagiging totoong alagad ng Panginoon. Sino ba ang totoong alagad ng Panginoon? Yan, kung maalala po natin mga lesson natin, kung tunay po tayong alagad ng Panginoon, tayo po ay susunod po talaga sa kalooban niya. Susunod po sa kagustuhan niya. Kagustuhan niya po tayong matuto at magsaliksik ng kanyang salita at lumago sa kanyang salita. Ang importanteng aral po sa akin ng discipleship journey nito ay binago ni Lord ang buhay ko. Niiwas niya ako sa mga maling gawain, sa mga makamundong pagnanasa, sa hindi magandang pag-uugali, at higit sa lahat, hindi niya ako pinabayaan. 10 po ng aking pamilya, lagi siyang nandyan. Iba talagang mag-alaga ang ating Panginoon. Alam niyang ginagawa mo ang tama at karapat-dapat para sa Kanya. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Marami akong natutunan at naging realization sa aking pagsalis sa discipleship journey. Una sa lahat, ako ay muling napaalalahanan tungkol sa tungkulin natin bilang Kristiyano at isang alagad ng ating Panginoong Jesucristo na ibahagi sa ibang tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Natuto at lumago ako sa aking pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon at sa aking kapwa. Lessons that I learned in the discipleship journey is to be steadfast in the faith, because I knew that He is all the time, He is with me, and nothing is impossible with Him. At maging masigasig sa pag-aaral ng salita ng Diyos bilang mabuting kabahagi ng Iglesia. The important lesson I learned during the discipleship journey or studying about our God is more knowing to know Him. At ang pagiging totoong alagad sa ating Panginoon, maraming nagbago sa buhay ko, marami akong natutunan about our Lord Jesus Christ, at habang nag-aaral kami sa aming discipleship program, mas lalo akong maraming nai-apply sa buhay ko as a Christian. Especially our daily devotions or quiet time. Ito ay isang pinaka-importante sa buhay ko or sa buhay natin kasi ito yung paraan kung paano tayo mangungusap sa ating Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. At kung ano man din ang natutunan natin about our Lord Jesus Christ, we can share also the Word of God, especially sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. At doon namin natutunan ang pagpapaalaga sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa pag-aaral ng kanyang salita, ang Biblia, dahil hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa lahat ng salitang
nanggaling sa bibig ng Panginoon. At dati, pag-ising pa lang sa umaga, work na agad. Pero ngayon, dahil sa pagdi-discipleship namin, natutunan ko na dapat unahin ang Panginoon dahil sabi niya sa Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." We still have a long way to go because discipleship is a lifelong process that evolves and never ends. For me, reaching out to other brethren who are assigned to our group to join us is challenging. It is why we are resting in God's grace, guidance of the Holy Spirit, and faith in Jesus Christ, our great example and teacher. The challenges in leading discipleship group is the commitment and the real growth of every disciple, and to align our life to the standard will of God. To God be the glory. 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 God bless us all. Good afternoon, First Baptist Church of Pildira. Sa hapon ito, purihin ang Panginoon na muli makapagbulay-bulay tayo ng kanyang salita sa buwan ng buwan ng November, yung pag-celebrate natin ng Mission Month. At patuloy na nagpupulit pasalamat ako na tayo ay binigyan pa rin ng pagkakataon upang patuloy na makapagbahagi ng kanyang salita at ganoon din mapagbulay-bulayan natin ito. Kaya sa hapon ito, purihin ang Panginoon. At sa hapon ito, yung text natin ay matatagpuan natin sa John chapter 20, verse 21. At buksan ninyo yung mga Biblia, tingnan ninyo at sundan na lang ninyo ako. John 20:21. Then said Jesus to them again, "Peace be unto you. As my Father has sent me, even so send ayo." Manalangin tayo. Kapuri-puri at dakilang Diyos, sa hapon ito, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat na patuloy na ikaw ang naging gabay, naging patnubay namin. At sa dalangin namin sa hapon ito, na ikaw ang maging gabay, ikaw ang magbigay sa amin ng kaalaman, kakayanan upang iyong salita ay aming maunawaan. Hindi lang maging mabuting tagapakinig kami, kundi ganon din tagasunod ng iyong mga salita. Maraming salamat, O Lord, sa pribileyo nito na pinagkaloob mo sa amin. Itong aming sinasamot, dinadalangin in Jesus' name. Amen. In line with our 2021 theme ng iglesia nito, A City on a Hill That Cannot Be Hid. At tagpuan natin ang text natin ay sa Matthew chapter 5 verse 14. At sa ngayon naman, in the month of November, yung theme natin, A Living Word to a Dying World. Matatagpuan natin ang text natin sa 1 Peter chapter 1 verses 24 to 25. Muli, ang November ay month ng mission month ng pag-celebrate natin ng mission month ng iglesyang ito. Kaya patuloy na pag-aralan natin ang mga bagay tungkol sa mission. At bilang introduction natin, sabi nga dito, doon sa verse na binasa natin kanina, Jesus said this to his disciple, but he also said this to all Christians. Yes, Nung panahon na yon, sinabi ni Jesus Christ ito sa kanya mga disciples. Ngunit, epektibo rin ito, sinasabi rin ito niya ngayon sa lahat ng mga mananampalataya. He said this to all of us and each of us. Tingnan natin, picture him putting his son on your shoulders. Looking into your eyes and saying your name, repeating this charge. Yung utos niya nito. Whatever the Father sent Jesus to do, Jesus now sends us to do. Yes, Kung paano sinugo ng Ama si Jesus
si Jesucristo, si Jesus Christ, ganun din, sinusugo rin tayo. Sinusugo rin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. And if we are willing to obey this command, then whatever the Father was to Jesus, Jesus will be to us. No? Napakagandang no? Kaya dito sa gabing ito, sa hapon ito, sa proposition natin, all Christians should know what is the mandate, the mission, and the motive the Father has given to Jesus that we should follow the same. Alamin natin, ano? Ano bang sa gabing ito, yan ang pag-aralan natin. Mandate, the mission, and the motive. Ang una nating talakayan ngayon His mandate is my mandate. Pag sinasabi nating mandate, it is a command or instruction from an authority. No? Utos ito. No? Or instruction from an authority. No? Kaya si Jesus Christ ay isinugo ng God the Father. Ano? At makikita natin ito, tingnan natin sa Luke chapter 19 verse 10. Sabi nga dito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yan. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesucristo. To seek, hanapin, and to save that which was lost. Ano? Pag sinasabing lost, di ba? Hindi natin alam kung saan. Nasubukan na ba niyo na maligaw? Di ba? Hindi mo alam kung saan ka tutungo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yan. Ang ibig sabihin, ganyan ang tao. Oh? Dahil sa kasalanan ng tao ay nawala at naligaw. No? At yan ang nais hanapin ng ating Panginoong Jesucristo. To seek and to save that which was lost. Sa John chapter 3:17 naman, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Yan. Hindi siya pumarito para ikondena yung sanlibutan. Ibig sabihin, yung sangkatauhan. But that the world through Him might be saved. Dahil sa Kanya, sa pamagitan niya, ang mga tao, ang sanlibutan ay maligtas. Yan ang nais ng, yan ang utos sa Kanya, no? At sa 1 John chapter 4 verse 14 naman, and we have seen and to testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world, no? Maging Savior ang ating Panginoon. At ang sinasabi dito, it says He sent Jesus to be the Savior. Yan. Tagapagligtas. Bakit kailangan na iligtas ang sangkatauhan ng sanlibutan? Sapagkat ang sanlibutan ay nahulog sa kasalanan. Una nang nagkasala ng ating unang magulang si Adan at Eva, namana natin yung nature na yan, yung kasalanan, no? Kaya mula pa noon, yan at talaga ang plano ng Panginoon na magpadala siya, magsugo siya ng tagapagligtas. Kaya He didn't send Him to deliver the Jews from the Romans, di ba? Akala ng mga Hudyo noon na ang inaantay nilang Misaya ay siyang magligtas sa kanila sa pagkaalipin sa Romano. Sapagkat sa nung panahon na yon, ang Israel ay under sa Roman Empire. But rather to all people from sin. Nais niya na iligtas yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. He didn't send Him to be a humanitarian. Though He is the embodiment of compassion to those in need, no? Kasi minsan gano'n ang natin. Minsan nga sa buhay natin akala natin kung minsan minsan may mga katanungan tayo Sabi nga natin kung minsan, ano ba to? Kung kailan ako naging Kristiyano, ba't lalo akong naghihirap sa buhay? Diba? Nung una naman, maayos ang buhay ko. Ngayon na naging Kristiyano ako. Bakit naging mahirap ang buhay? No. Akala ng tao kung minsan, pag maging Kristiyano tayo, wala nang paghihirap sa buhay. Wala na tayong mga problema na daranasin. No. No?
dito pa rin tayo sa sanlibutan ito at lahat ng mga bagay ay maranasan natin, makasalanan man at hindi makasalanan, no? Christian man o hindi Christian, ay makakaranas ng mga pagsubok sa buhay at ganon din mga kahirapan. He didn't send him to be a teacher, do he give great teaching, Di ba? Ang tawag ng mga sa kanya, teacher, rabbi. Kung ibig sabihin, hindi siya pinadala bilang teacher. Ngunit, sabi nga, baka kung isulat lang lahat ng mga ginawa niya, mapuno itong, maubos yung mga ink ng mundo, no? Para isulat yung mga tinuro ng ating Panginoon. He certainly was not sent to be a politician. He sent him as a savior. Ngayon, patungo na tayo ngayon sa election period, di ba? Lahat ng mga politiko, mga aspirants ay may mga plano sila, may mga pangako sila na sila ang hahango sa bansa natin para sa mga kahirapan, sa mga problema, lalo na itong COVID dito, no? Hindi niya pinadala yung mga politician. Pinadala niya yung Savior. Tagapagligtas. Yan. If God thought our biggest problem was economy, He would have sent an economist. Dapat kung iniisip ng Panginoon na siguro ang napakalaki ng problema ng mundong ito, lalo ng Pilipinas, yung ekonomiya, kailangan may angat kagad. Dapat ang pinadala niya economist. Ngunit hindi, no? Isang ordinaryo, no? Isang una, yung tagapagligtas natin, una yung sanggol na pinadala, na pinanganak sa sapsapan, hindi, no? Hindi nga ba, hindi nga makita na ito pala ay tagapagligtas, no? Lalo na nung medyo lumaki-laki, sabi niya, hindi ba anak ng karpintero yan? Yan, no? But God perceived that our greatest need involves our sinfulness. Yan ang number 1 na pangailangan natin. Nakikita ng Diyos na ang pangailangan ng tao ay tagapagligtas dahil ang tao ay siyang makasalanan. Our alienation, yung pagkahiwalay natin from Him in rebellion, naging rebelde na ang tao, no? Kung ano na lang gusto ng tao ay siyang sinusunod niya. So He sent us a Savior. Yes. Pinadala ng ating Panginoon yung tagapagligtas. Christ's mandate is our mandate, no? Kung ano ang inutos ng Panginoon, ng Diyos Ama kay Jesus Christ, ganoon din, inuutos din sa atin, dito sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo. This means that our job, duty, responsibility, and privilege to seek those who are lost and to help them meet the Savior. Yan ang yung duty natin talaga, yung trabaho natin, yung duty natin, responsibilidad natin, at naging pribileyo natin ito sa buhay natin na hanapin at tulungan yung mga naliligaw at ipakilala sa Savior natin, sa ating Panginoon. That's our real job or business, no? Yan ang yan ang tunay natin talagang trabaho, no? Na tingnan nyo, doon sa account na nung 12 years old si Jesus Christ, no? As a 12 years old boy, Jesus said, I must be about my Father's business. Di ba? Nagbalik sila, pumunta sa Jerusalem noon. At doon, napansin na lang ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang magulang, ng kanyang ina, na wala na dito si Jesus, Saan kaya napunta? Doon sila, hanap sila ng hanap, at doon nila nagtagpuan si Jesus Christ sa loob ng templo, no? At anong sabi sa kanya? Anong sinabi ng kanyang ina? Anak, bakit na pinahirapan mo? Kinabahan kami ng gusto dahil hindi ka namin makita. Anong sagot ni Jesus Christ? I must be about my Father's business. Sabi niya, ang ginagawa ko ay ang trabaho ng yung business ng aking Ama. His business is my business. Ganon din sa atin, no? Yung business ni Jesus Christ ay business din natin bilang mananampalataya, no? Kung anong inutos ng Ama kay Jesus Christ,
Inuutos niya, no? Dinidelegate din niya sa atin yung gawain ito. No? Hindi ang paghahanap ng mga naliligaw, mandate ito sa kanya. Ngunit diniligate niya sa atin na kayong mananampalataya, kayong nakaranas ng kaligtasan, ay siyang maghanap ng iba pa na naliligaw. No? Yes. And no matter your career, your real job is keeping people out of hell. No? Ano man mga ano natin, yung career natin, no? Ano man yung mga real job natin, yung mga trabaho natin. Di ba, pumapasok tayo, naghanap buhay tayo. Ngunit, our real job is keeping people out of hell. Yung hanapin, yung hanguin yung tao na hindi mapapahamak sa impyerno. Your workplace is how you provide for your family. Di ba? Pumapasok tayo sa ating mga trabaho, hanap buhay. Ginagamit natin yan para i-provide para ito sa ating mga pamilya. While your main business is of seeking the lost, no? Yan ang business natin talaga, main business natin. Halimbawa, tinatanong tayo, ano bang trabaho mo? Ang trabaho ko ay ganito, pumapasok ko sa opisina, naging janitor ako, naging clerk ako, ganito. Ngunit ang trabaho ko talaga ay hanapin yung mga naliligaw. Yung mga taong naliligaw dahil sa kasalanan. Yan. Siguro narinig na rin nyo, marami na yung bisis narinig tong kwento nito, tungkol dito kay D.L. Moody, no? Sabi nga doon, one day, D.L. Moody witnessed to a hoodlum in the street, ano? Laging nag-witness ito si D.L. Moody sa mga lansangan. The man got irate and threatened to punch D.L. Moody. He shouted, "Why don't you just mind your own business?" Yan ang sabi kay D.L. Moody. Sabi niya, ba't hindi mo pakialaman yung sarili mong business? Itong sagot naman ni D.L. Moody. Moody said, "This is my business, helping lost souls and walk away." Huh? Ito ang business ko. Sabi niya, ito ang trabaho ko talaga. Tulungan yung mga naliligaw na kaluluwa at doon sabay-sabay siyang umalis kagad. Tumalikod siya at umalis. 3 months later, in the middle of the night, came a person knocking at his door. Huh? Mga ating gabi na, biglang may kulamlabog sa kanyang pintuan. No? At nung tingnan niya, it was that hoodlum. No? Kita niya, he had been haunted by Moody's word and wanted to be saved. No? Talagang nabagabag siya doon sa sinabi ni D.L. Moody sa kanya. No? Yung sabi niya, hanapin yung mga naligaw na kaluluwa. No? At dito gusto rin niya na maligtas. At dito, he soon became a leader in Moody's church. Naging leader to. Naging mananampalataya, naging Kristiyano. At naging leader pa doon sa Moody's church and so many others get saved. No? Dahilan sa kanya, marami pa rin iba ang naligtas right up until the Civil War began. No? Bago mag-Civil War doon sa Amerika noon. He enlisted and was one of the first casualties in the war. But not before he made God's business his business. Yes, di ba? Naging casualty siya doon sa giyera. Ngunit nakita natin na nangyari yon bago nagawa na niya yung business ng Panginoon. No? Yes, no? Makita natin na hindi naman assurance talaga pag naging mananampalataya tayo, exempted tayo doon sa mga pangyayari sa buhay. Tulad nito, di ba? Naging casualty siya sa giyera, no? Sa Civil War. Ngunit, bago yon, naligtas muna siya. At dito, marami pa rin siyang nadala na kaluluwa sa ating Panginoon. Huh? Yes. Yan ang real business natin talaga. Huh?
ang trabaho natin sa opisina, sa mga opisina, yung pinapasokan natin, ay ginagamit ito ng Panginoon para tulungan yung ating pamilya, para mabuhay rin ang ating pamilya. Ngunit ang tunay talaga nating business, yung trabaho natin, yung job natin ay hanapin yung mga naliligaw. Yes! Huh? Christ's mandate is our mandate. Kung ano inutos ng God the Father kay Jesus Christ, dinidelegate din ito ng ating Panginoon sa atin. Tayo rin ay dapat na hanapin natin yung mga naliligaw, isira ng gospel, mabuting balita, at dito, sa pamagitan nito, magkakaroon ng babago sa kanilang buhay at maligtas din sila. Tulad natin, no? Huwag natin itago yung kaligtasan natin. Ang kaligtasan natin ay dapat makita ng iba, makita nila ito sa buhay natin, at sila rin ay matutong sumunod at kumilala sa ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Huh? Christ's mandate is our mandate. Pangalawa, His mission is our mission. No? Ano bang mission ng ating Panginoong Jesucristo? Anong binigay sa niya? To reveal the Father. Di ba? Dito sa John 14, 8 to 11a, sabi dito, Philip said unto him, Lord, shew us the Father, and it suffices us. Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me, hath seen the Father, and how you see it then, shew us the Father. Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me. He doeth the works, no? Believe me that I am in the Father, and the Father in me, no? Yung account nito na, sabi niya, si Philip, naghahanap, sabi niya, Lord, ipakita mo naman sa amin yung Ama. Sabi nga ni Jesus, ang sagot ni Jesus Christ, Philip, napakatagal na natin yung nagsasama, hindi mo pa nakita sa akin ang Ama? Sabi niya, ako at ang Ama, hindi ba sinasabi? Ako'y nasa, sa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ibig sabihin, pag nakikita natin si Jesus Christ, nakikita rin natin yung God the Father. Diba? To reveal, no? Kaya, yung mga tao sa paligid natin, people are supposed to see Christ in us. And then the Father, di ba? Kung tayo'y tunay na mananampalataya, naligtas sa biyaya ng Diyos, dapat na ang buhay natin ay nakikita si Kristo, di ba? Tulad ni Jesus Christ, sa buhay niya, dapat nakita ni Philip, ang Diyos Ama, no? Kaya kung nais ng Panginoong Jesucristo na i-reveal ang God the Father, i-reveal din natin si Jesus Christ sa kapaligiran natin, sa sanlibutan na ito. Dapat makita ng mga tao si Kristo sa buhay natin. Kung ang nakikita pala nila sa buhay natin ay iba, hindi si Jesus Christ. Di ba? Questionably ito. Questionably ang pagiging mananampalataya natin. People are supposed to see Christ in us and then the Father. Makikita nila si Jesus Christ sa buhay natin at ganoon din ang Diyos Ama. At sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi niya, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. No? Let your light shine. Makita nila yung mga mabuting gawa natin. And sino mag-glorify? God the Father, which is in heaven. Di ba? Kita natin. Kung sa mga gawa natin, hindi nag-glorify. Wala silang nakita, hindi na nakita ang Diyos Ama. Mag-glorify ba? Ang God the Father? Kung ang mga gawa natin ay kita nila ng mga hindi magagandang gawa. Yes. Isipin na lang na, think now of many people in your life, no? Many people sa kapaligiran natin, sa tahanan natin, and you are the only Jesus they will ever see, and the only Bible they will ever hope to read. Diba? Kasi ang iba hindi naman na
Hindi naman nila kagad nakakilala pa si Kristo. Sinisiran mo sila na tungkol kay Jesus Christ. Matagal na ano pa yan, di ba? Kung sa buhay natin, sinasabi natin na siya ang tagapagligtas natin, ang Panginoong Kristo. Hindi naman nila nakita si Kristo sa buhay natin. Ang mga tao nito, hindi nakabasa ng Biblia yan eh. Yan. Ngunit ang buhay natin ay ginagawa nila ang Biblia. Nababasa nila. Di ba? Kaya, yun to reveal. Dapat na ipahayag natin si Kristo sa sanlibutan ito. Sapagkat si Kristo ay pinahayag niya yung Diyos Ama. To reveal the Father. Tayo rin. To reveal Jesus Christ. Pangalawa, anong misyon yung pangalawang niya? To redeem man. Di ba? Revelation chapter 5 verse 9. And they sang a new song, Thou art worthy, for thou hast slain and hast redeemed us to God by thy blood. Yan, sabi dito. Redeem, Ni-redeem yung tao. Ano bang ibig sabihin ng redeem? Ibig sabihin, to buy back. Bilhin, Bilhin ulit, tubusin. It is a picture of slave market where a good-hearted master purchases a man in order to set him free. Yun. Yung good master na yon, ang purpose niya, bumibili siya ng mga slave doon sa slave market, hindi para muling alipinin ito, kundi with the purpose na ito ay pakawalan niya maging free dito, maging malaya yung slave na yon, natin sa mga dating yung mga pag-aaral natin, di ba? Doon sa mga, yung may-ari ng cotton plantation, pumupunta doon sa slave market, at namimili siya ng mga slave nais niyang bibilhin, at pagkatapos noon, ang purpose pala niya ay hindi gawing alipin doon sa plantasyon, kundi pakawalan ito. To set free, Yan. Yan ang ibig sabihin ng redeem. At anong nito? Sabi nga, I am free. Malaya, Pag na-redeem tayo, anong ibig sabihin? We are free from the penalty of sin. Hindi na tayo hellbound, Hindi na tayo patungo sa impyerno. Wala na yung penalty. Yung kasalanan natin ay nabayaran na-redeem na tayo, At purihin ng Panginoon na hindi tayo narimata, di ba? Tulad ng isang alahas, di ba? Pag nakasanla ito sa pawn shop, pag oras na hindi na ito natubos, naririmata ito. Yan. At purihin ng Panginoon na bago pa dumating yung pagkakataon na maririmata tayo, binayaran ng ating Panginoon yung penalty of sin, Wala na tayo, Ligtas na tayo doon sa kaparusahan sa impyerno. We are free from the power of sin. Yes. Sa araw-araw nating pamuhay, yung habits natin, Naging, nililinis tayo ng Panginoon lagi, di ba? Yung mga habits natin, yung mga ginagawa natin, things we do before, di ba? Hindi na natin ginagawa ngayon, di ba? Yung mga habits natin, yung mga bad habits natin dati na kinagiliwan natin, yan. We are free from the power of sin. Yan ang mga dating pumupulupot sa atin, gumagawa ng mga bagay, pag pinupuluputan, wala tayong magawa, kundi sumunod dito. Under tayo doon sa power ng kasalanan. Ngunit, we are redeemed from the power of sin. At pangatlo, we are free from the presence of sin. Ibig sabihin, handa na tayong makapasok sa langit dahil ang presensya ng kasalanan ay wala na sa atin, Yan. Napakaganda, Kita natin na yan ang picture ng pagtubos sa atin. We are free, Yung, we are to redeem man, di ba? To redeem, yan ang mission ng ating Panginoon. Una, to reveal the Father. Pangalawa, to redeem man, di ba?
People today say they don't want to serve God. Di ba? Parang mga tao, ayaw ko maglingkod sa Panginoon. They want freedom. Gusto lang nila na malaya sila kung anong gusto nilang gagawin. And so they remain in their sinful ways, puppet of devil, who continues pulling their string. Ano? Ibig sabihin, yung diablo ang kumokontrol sa kanilang buhay. Naging puppet sila. Kung anong gusto ng diablo sila, ginagawa nila. Yun. They want freedom, ngunit, sabi na, the only true freedom is found in Christ. Dapat malaman nila to, malaman ng mga tao na ito na naging alipin ng kasalanan na ang tunay na kalayaan, true freedom is found in Christ. Naging malaya tayo sa pamagitan ni Jesus Christ. No? In John 8:32, sabi dito, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. No? Doon sa account na yun, di ba? Sabi ng mga Hudyo, sinabi sa kanila ni Jesus Christ, kasi doon sa mga Hudyo na, kunwari, naging mananampalataya rin. Sabi niya, kung magpatuloy kayo sa aking salita, sabi niya, and ye shall know the truth, malaman yung katan, and the truth shall make you free. Ang sinasabi ng ng mga Hudyo doon, sabi na, ba't mo sinasabi na na free, dapat ma-free kami? Hindi naman kami alipin eh. Kung sa katotohanan, alipin sila ng Roman Empire ng panahon na yon, at ganun din, dahil sa kasalanan pa rin sila, alipin sila ng kasalanan. Yes, no? The only true freedom is found in Christ. Wala nang ibang kalayaan o yung freedom na masasabi natin kundi kay Kristo lamang. No? Freedom is found in Christ. Wala nang iba. At pangatlo, ano ba? Di ba? Una, yung sa mission niya, to reveal the Father, to redeem man, and to raise up church. Di ba? Jesus said, no? Di ba sinabi ni Jesus Christ ito? Sabi niya, upon this rock I will build my church. Di ba sinabi niya kay Peter? Sabi niya, upon this rock. No? Ang rock doon ay hindi si Peter, kundi ang tinutukoy ng Panginoon, yung sarili niya. No? Upon this rock. No? Na ibibuild niya yung kanyang church. Yan. Ano bang pag sinasabi nating church, sa mga pag-aaral natin, ang katotohanan nito, ang church ay hindi building. Kundi ito'y grupo ng mga mananampalataya na sama-samang nagsamba sa ating Panginoon mula pa nung Day of Pentecost hanggang sa mga panahon nito. No? Sabi niya, yan ang church. Kaya kung minsan mali ang pupunta tayo sa church. Yung building ay hindi church. Chapel lang yan, bahay-sambahan yun. No? Ang tunay na iglesia ay yung mga grupo ng mga mananampalataya. Yun. In 1 Corinthians chapter 3 verse 9, sabi dito, for we are laborers together with God, ye are God's husbandry. We are God's building. Yan, sabi niya. We are God's building. Tingnan natin, Think of a construction site. Tingnan natin, di ba? Yung building na yan, construction site na yan, yung building doon, ay dahan-dahan na ginawa ito one brick at a time, no? Kaya tulad din sa isang iglesia, this church has been built one soul at a time. Di ba? Bawat kaluluwa na dinadagdag sa iglesia, ay nabubuo yung church. Lumalaki na lumalaki ang isang iglesia pag maraming mga kaluluwa dandahan na nadadagdagan ito, no? At maraming mga tao ang naliligtas, no? Sa pamagitan nito. Yan. His mission is our mission. Pwede, sabi niya, we have a great location, beautiful building, wonderful program, and yet lost people are not plugging in. Bakit? Di ba? Maganda naman ang building, no? Kumpleto po, may mga parking area pa
Pag may sasakyan yung mga nais mag-samba, secured yung mga sasakyan nila, no? Tingnan natin, maganda naman ang programs, no? Ngunit nakita natin na, and yet lost people are not plugging in. No? Ano kayang dahilan, no? We could not find verses in the Bible that commands the lost to go to church. Di ba? Parang wala naman tayong nabasa doon sa Biblia na inuutusan yung mga nawawala, yung mga hindi ligtas na, sige, pumunta kayo sa iglesia para maligtas kayo doon. But there's sure a lot of verses which commands us Christian to go out and get them. Di ba? Go, di ba? Go and make disciples. Teaching them, di ba? Yan ang ano natin bilang mga mananampalataya. Huwag tayo na, dito na lang tayo sa loob ng iglesia. Huh? Kanya-kanya na lang tayong dito. Yan. Sa loob ng, dapat na, magkaroon ng pagkakataon talaga tayo na lumabas tayo at hanapin yung mga taong nawawala. Mga taong naliligaw sa landas at patuloy na namumuhay sa kasalanan. Dalhin natin sila sira natin sila ng salita ng Panginoon, the gospel, at dalhin dito sa iglesia at upang idagdag sila. Turuan natin sila. Dalhin natin sila. We are to go out and bring them, compel them to come. No? Dapat na lumabas talaga tayo. We are to go out and bring them in. Sira natin, imbitahan natin sila. Yes. Compel them to come. Yes. Una kanina, His mandate is our mandate. Pangalawa, His mission is our mission. Pangatlo, His motive is my motive. Yes. Sabi dito, my Father sent me, so send I you. Pinadala ko ng Ama, kayo pinapadala ko. So send I you. Kayo rin, sabi niya. Kanino nangungusap ng ating Panginoon? Sa lahat ng mga mananampalataya. Tayo na nakaranas ng kaligtasan. Yes. What motivated Jesus? Though He was God, He was man. He had a human motives like we do. Di ba? Jesus Christ ay Diyos. At ganun din, He was a man. No? At kung may motive siya, He had human motives like we do. Parehas din ang motive natin. Tanungin natin ngayon, no? What motivated you to be here today? Mari, you could be sleeping right now because you need some rest. Diba? Bakit dito ka ngayon? What motivated you? Yan. Ang natin dito, what motivated Jesus to reveal the Father, redeem man, and raise up a church? Yes. 4 na bagay yung matutunan natin dito. No? Bakit anong nag-motivate kay Jesus Christ? No? Una, obedience. No? Pagsunod. In Philippians chapter 2 verse 8, sabi dito, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Huh? Sumunod siya hanggang sa kamatayan. Sa simula pa lang nakikita na ni Jesus Christ yung hirap na kanyang daranas. Doon pa lang sa garden ng Gethsemane, nakita na niya yung dadanasin niya ng hirap sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga, di ba, sabi niya man lang yan, Ama, kung pwede, no? Sana, no? Maiwas sa akin ito, no? Mailayo sa akin ang saro ng paghihirap. Ngunit kung anong kalooban mo ay siyang masusunod, di ba? Kasi ang kalooban ng Ama dapat na sumunod siya.
tunguhin niya talaga yung Kalbaryo. Kailangan na mayroong mamatay. No? Mayroong tumigis na dugo para iligtas yung mga. Yan, no? He humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross, no? Nakita na niya kung gaano kahirap ang danasin niya. Kaya, nung nanalangin siya, yung patak ng mga dugo niya, ng pawis niya, halos dugo na. Yes. Dahil sa struggle niya doon. No? Sabi niya, if you are not going after souls, you are not just missing the blessing. Yeah? Kung hindi tayo naghahanap ng mga kaluluwa na dalhin sa Panginoon, hindi lang natin nami-miss yung blessing. You are disobeying. Di ba? Nagdi-disobey tayo. You may have the calling in singing, teaching, working behind the scenes, but to send ayo is not a calling. It is a command. Utos ito eh. Sa ordinaryo lang na natin ang nabuhay eh. Tulad ng dati yung driver namin sa opisina, wala na yun eh. Kuminsan nalilipasan ng gutom yun dahil hindi nakakain sa tanghali bago utusan kasi karamihan ng utos eh. Tanghaling pag alas 12 saka siya utusan mga importanteng mga bagay. Ay tanong ka, sabi niya, kuminsan namin sa kumain ka muna. Sabi niya hindi. Utos ito eh. Yes. Lalo na pa siguro kung utos ito ng Panginoon. Kung utos ng tao, yung mga boss natin sa opisina, sinusunod natin, mas gutom eh. Ngunit, ito ay utos ng Panginoon. Yes. So, send ayo is not a calling. It is a command. Yan, utos ito ng Panginoon. Pangalawa, hindi lang obedience. Love. Ano ba? In Matthew 23, verse 37, sabi na nung tinitingnan ni Jesus Christ yung iniyakan niya yung Jerusalem. Sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophet and stonest them which are sent unto thee, how often would have I gathered thy children together, even as a hen gathereth his chickens under his wings, and ye would not. Yes, no? Nakita natin kung tingnan lang natin siguro makita natin ang pagtulo ng luha ng ating Panginoon nang iniyakan niyo yung Jerusalem. No? Yung mga kababayan niya. Sabi niya, ang doon yung pag-ibig niya, awa niya sa mga tao nito na mapapahamak. Sabi niya, how often would I gather thy children together? Sabi niya, gusto kong ipunin even as katulad ng isang inahing manok. Sabi niya, ng kanyang mga inakay ay iniipon niya sa ilalim ng kanyang papak. Ngunit, ayaw ninyo. Ayaw ninyong sumilong sa akin. Ayaw niyo kumanlong sa akin. Yes, no? Tuloy, sabi niya, yung mga pinadala kong mga propita sa inyo, binabato ninyo, pinapatay ninyo. Yan. Ngayon, tayo kaya, pag makikita natin ang mga kaluluwa na yung mga tao na naliligaw ng landas, ganito rin ba ang natin, damdamin natin? Naiiyak rin ba tayo? Naaawa? Diyan ba ang pagmamahal natin sa kanila? O nakikita natin na namumuhi tayo sa kanila dahil ganyan ang buhay nila? Si Jesus Christ, kita mo, sabi niya, ayaw na pumapatay. Pinapatay niyo yung mga propeta. Naawa pa rin si Jesus Christ sa kanila. Ang habag talaga, no? Dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem. Minsan bilang iglesia, yung mga nadadaanan natin na tao na minsan nakikita natin na hindi naman gumagawa ng tama yan, mga kamalian. Halos hindi nga natin kuminsan matingnan. Nahabag rin ba tayo sa kanila bilang isang iglesia? Yes.
ang ating Panginoon. Kung minahal ng Panginoon yung mga tao na yon, na hindi ka tanggap-tanggap, hindi pwedeng mahalin. Ay, yung mga tao pa kaya sa kapaligiran natin, na hindi natin kaya mahalin. Kung minsan, maraming bumabati sa atin, gumagawa ng hindi maganda. Wala ka nga, kung minsan, nagugulat ka na lang minsan na maraming mga akusasyon sa iyo. Kung minahal sila ng Panginoon, dapat na mahalin din natin sila. Hindi lamang bilang pagsunod, obedience, pag-ibig, pangatlo, necessity. Kailangan In John chapter 3, verse 14 to 15, sabi dito, "And as Moses lifted the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up." Verse 15, "That whosoever believe in Him should not perish but have eternal life." Yan. Ang tanong dito, if Jesus did not die on the cross, there was no other way for mankind to be saved. Diba? Sabi nga, kung hindi namatay si Jesus Christ sa cross, wala nang ibang kaparaanan na maligtas yung tao sa sanlibutan. Kasi yan lang ang ginamit ng Panginoon. Yan lang way ng Panginoon na kailangan na mayroong mamatay na walang isang walang kasalanan para sa mga makasalanan. Iligtas. The same is true with evangelism. God's plan is for people to tell people. He would not send angels to do it. We must do it. Tayo. Kung wala nang ibang kaparaanan para maligtas ang tao, kundi mamatay si Jesus sa cross ng Kalbaryo, wala nang ibang kaparaanan pa para maligtas yung tao dito sa kanilang mga kasalanan, may dala sila sa paanan ng Panginoon sa pamagitan lamang ng pag-share ng gospel, evangelism. Iyan ang plano ng Panginoon. Gamitin ng tao para lapitan ng tao at dalhin. Hindi siya gagamit ng mga anghel. Ang gagamitin niya, tayo na nakaranas din ng kaligtasan. Tayo na mga ligtas din. Wala nang iba. Di ba? Yes. Walang anghel na lalapit sa atin, sabihin na dapat na mag-share ng gospel. Hindi nila yan eh. Hindi plano ng Panginoon yan. Ang plano ng Panginoon, yung tao ang gagamitin para lumapit sa tao. At sasabihin sa tao ang gospel. Pang-apat, joy, In Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niyo, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Who for the joy that was set before him. What was the joy set before him? Ano bang kagalakan? Yung nakikita ng ating sa future nakikita ng ating Panginoon. What could he peer into the future and see that help him endure the cross? Ano bang nasilip ng Panginoon na kagalakan dito? Napili niya o tumulong sa kanya para i-endure yung kahirapan sa cross, It was the joy of seeing people like you and me get saved. Yun ang nakikita ng Panginoon. Kagalakan ng Panginoon na maraming mga tao sa pamagitan nito, maraming mga tao ang madadala, maliligtas. Ikaw at ako at ang mga iba pa. Yes. When he was on the cross, it was on his mind, I was on his mind. Ako, kayo. Yan ang nasa isip ng Panginoon. People like you and me. Yan ang nasa isip ng Panginoon. Yan ang nakikita. Joy, Who for the joy that was set before him endured the cross.
Di ba? Tayo ngayon, ano? What do we see as we look at the lost world around us? Ano bang nakikita natin? Yes, no? We need to share the gospel to the lost because sharing the gospel is a joy of a lifetime. Yes. Yung kagalakan na hindi ba nabibili? Na hindi mabili ng halaga? Isipin mo, makita mo, mayroon kang madala na sa paanan ng Panginoon, kaluluwa na niligtas. Sinasabi nga ng Biblia, sa isang kaluluwa lang na niligtas libo-libong anghel na sa langit ang nag-aawitan. Laloon tayo, pag makita natin na may akay tayo na kaluluwa sa paanan ng Panginoon, at ito'y maligtas. What a joy to see someone get saved today. Di ba? Kung hindi pa natin ginagawa ngayon, umpisahan na natin, di ba? Mag-share ng gospel sa kaiba-ibang kaparaanan natin. Marami mga kaparaanan, di ba? Kung minsan, yung pagbibigay ng tracts, yan. Tapos sabay isira natin yung mga natin. Yes. May mga iba-ibang kaparaanan ang ginagamit ng Panginoon kung paano natin simulan yung pagsishare ng gospel. At huwag natin itong gawin sa sarili natin lakas. Dapat na gawin natin ito sa lakas ng banal na Espiritu. Yes. Minsan, baka sinasabi natin, kagalakan natin, baka personal lang natin na kagalakan ng natin. Yes. Kaya, ngayon, sa sa mga oras na ito, we have to share the gospel. Because sharing the gospel is a joy of a lifetime. Yes. Purihin ang Panginoon. At bilang konklusyon natin sa mga oras na ito, Jesus Christ delegated to us the works of sharing the gospel to the lost because we are the recipient of His grace of salvation. Yes, no? We cannot share to others what we don't have. So send ayo is a command. Yes, no? Sino pa ba mag-share? Tayo, no? Yan lang natin dito. Pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo na naging kabahagi, naging recipient ng biyaya ng Panginoon. Yung kaligtasan na pinagkaloob sa atin, nung tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Diyos at Balyas, no? I-share natin sa iba. Sinasabi nga dito, wala kang ma-share kung wala ka, no? What we don't have. Ay nasa atin tong kaligtasan ngayon, dapat ibahagi natin sa iba. It is a command, so send ayo. Purihin ang Panginoon. Let us pray. Father God in heaven, sa hapon ito, sa gabing ito, purihin ang Panginoon na patuloy na napagbulay-bulayan natin ang kanyang salita. Thank you, Lord, na sa panahon ng pagdiriwang natin ng Mission Month, tunay, Panginoon, na makita natin ang katotohanan na yung utos sa ating Panginoon, yung mandate ng Panginoon, yung mission ng Panginoon, at ganon din yung motive ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay tunay, Panginoon, na may apply rin natin, Panginoon. Yes. His mandate is our mandate. His mission is our mission, no? At ganon din, His motive is our motive. Yes. Purihin ang Panginoon sa gabing ito
At maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Luke 6:38. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Let us pray. Amang banal na sa langit, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, tulungan mo po kami na makapagbigay ng bahagi na pinagkatiwala mo po sa amin na mayroong kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso para sa ikalalago na iyong banal na salita. Pagpapalain mo po ito at ang bawat isa, sapagkat ang lahat ng ito ay amin dinadalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na nagmamahal sa amin na walang hanggan. Amen.
For our closing prayer, let us pray. Amang banal na sa langit, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita na amin napakinggan sa araw na ito. Tulungan mo po kami na ito ay maitanim sa aming mga puso't isipan at ito ay aming ding maipamahagi sa aming mga mahal sa buhay. Pagpapalain mo po ito at ang bawat isa, sapagkat ang lahat ng ito ay aming dinadalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at nagmamahal sa amin na walang hanggan. Amen.